Narito po yung pinakahuling update po dito sa bagyo. Huling namataan ang mata ng bagyong Goring, ng Super Typhoon Goring, sa bahagi ho ng Palanan sa Isabela. Taglay niya yung pinakamalakas na hangin na sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 230 kilometers per hour. Ito ay hinihanda natin yung Kernman rope at saka half body harness just in case na kukuha tayo ng mga documentation sa mga ilalim ng tulay o sa mga na tibag na part ng mga approaches ng tulay. So tara, samahan nyo ako. Libutin natin ang aftermath ng Typhoon Goring. Dito ngayon tayo sa Tulay Grande, no? Sa Barangay Ilawod. At medyo may nasirang part dito sa approach ng Tulay Grande ng Sabang Bridge. Kailangan ditong makumpuni as soon as possible kasi main highway po ito papuntang San Jose. So kailangan ito pong makumpuni kagad-agad kasi na uka po doon sa ilalim ng tulay na yan. So good morning. Magandang mga aga. Kita ka dyan sa nandito tayo sa MDRMO office ng Bugasong habang sa kasagsagan ng epekto ng bagyong Goring. No? So meron tayo ditong active na member ng MDRMO emergency responder, si Sir Eduardo Bacuna. Yeah. So Brad, ano oras naman nag-umpisa kahapon ka activate? Nag-umpisa kami kahapon kang pag-anugig kang bagyo hangin kag-uran. Mga ano oras? Mga ano oras ko kahapon. Bali, urihir ko ganin nag-responde. May alas stress? Alas stress amo ko doon. Di hapon. So, anong mga emergency call na receive nyo kahapon ba? Ang sara kahapon ang sa Paliwan la nga gulpil magtaas ang tubig kag ang bidyan pagid sa may ibalangaw na nyo sa bulan-bulan ang landslide, no? Kag ang sa Kamanggahan man nanyo nga medyo may natrap dito nga ano sundaday Ma'am Jeannie nanyo amo to nga sa baha? Sa baha to. Ako gabi may na-receive ko nga call man, sa Kapi Buray, may naulog ang butok sa kusina kayon. Namo man to kabi ang respondihan man namon dahil nubim nga ano daw bali top down to kahapon kabi. Pero ang sang katao nga to wara gid namon to ko nga nabual gid naman na nagagi man tanas binit naman mo makasaka man tanas babaw. Pero ang motor na naulog gid. Kina siguro na kaagan bol. So may mga evacuees ko mo kabi idya? Raka ang nag-evacuate diya may taga-Tayatay amo gitang una namon na buel kabi ang taga-Tayatay nga to. Tapos sa Puho gamay lang sa Puho pero ang raka nga nagano di diya mga stranded
Nasandig yung mga pasahero, bali. Mga pasahero ba pag Di kami gani. Actually, may darwa ko tuman ka nagsandig sa balay. Nag-friend ka bata ko. Oo. So, tinaguruli yung nakina. Bali, kinakang aga ay dapat rad kabii ang iba nga may mga sarakyan gusto dat na rad maguli lagi kabii pero ay ti pasabol man ba ang sa ano Kubay. lagi ito ang sa Kubay Problema lang, suba kapaliwan. ang sa Paliwan pasabol for light vehicles lang Light vehicles. pero kung ganda lang naman anay nga hindi lang kamo anay mag salyo sa piyak Para sa kasi kung safety. ano pang maano dito iyan lang kamo ay pagar lang kamo kaya mo ito nga kailan lang aga nag ano So, Sir Bakuna, nakaimo natin dyan sa Municipal Disaster Reduction Management Office kang Bugasong. Sa ora pa yati tinurugan, no? Sa may pag-responde. tinurugan man gamay May tinurugan mang gamay ka, no? Para sa pag-responde kang kadyang sitwasyon kang epekto ang Typhoon Goring. So, dorogin niyo salamat. Dito po tayo sa lugar ng Bagtasen, between Bagtasen and Igbalangaw. So, nandito po ang may malaking landslide kahapon. So, ginawa na nila ito ng temporary clearing para makadaan lang mga sasakyan dito or in case of emergency, no? So, ito po may ilog. At saka dito sa bundok, medyo matarik kaya nagkaka-landslide.
Narito po tayo ngayon sa Barangay Cubay South, kung saan ay tagatuhod, no? Ang tubig dito kahapon, ngayon pababa na, pero may tubig pa rin dito sa National Highway, sa Highway 501, Barangay Cubay South. Nong, med nga ga? Din ko ito tubig na kahapon? Lampas dyan? Daw wala ko dyan na Kaya anong oras na tulpa ya? wala lang po kayang balila lahat hindi pa doon nagpahapan mo itaka Nasaka po ikagabi, pero wagaga na. So ito kasi ang bahayin na lugar ng Cubay South. So palagi pag malakas ang ulan, bumabaha dito. So, ayan. Last stage na po ito natin na pinuntahan natin itong Paliwan Bridge, na kung saan ay ginagawa na ng mga taga Department of Public Works and Highways. At itong daan ay mabuti naman hindi totally na putol kahapon dahil nilagyan nila ng diversion yung ilog. Tsaka ngayon ginagawa na nila at may mga malalaking equipment na ginagamit ngayon ang DPWH para mapadali yung pagbalik ng daan, kasi ito kasi ang main road ito ng Antique, no? This is the only highway ng Antique, kasi pag naputol ito, totally po na napuputol yung transportation ng north between and south ng probinsya ng Antique, at napuputol din yung connection ng Panay Island. So kailangan talaga itong makumpuni as soon as possible. So maraming salamat sa DPWH sa ginagawa na nila, no? Maybe a few months later, mayroon na tayong bagong tulay dito. At mawawala na yung sakripisyo ng mga commuters dito. Maraming salamat.